na walang sweldo. Isang propesyong walang sweldo ang pagiging ina. Ngunit, kailangan ng galing tulad sa isang auditor para sa maayos na gagawing pagbabudget sa mga gastusin ng pamilya. Galing ng isang chef para sa paghahanda ng masarap at malusog na pagkain sa mga anak. Galing ng isang guro para sa pagtuturo ng mga asignatura sa mga anak at galing ng isang tagapayo para sa kanyang asawa. Lahat ng kagalingang ito ay pinagsama-sama upang maging maayos ang pamilya at maging isang matagumpay na ina, isang babae. O, kaya ba ninyo ang dedikasyong ito? Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sentruhan mga balita, pangumusta, ngan iba pa. Info Centrum. Info Centrum. Ingatanan, may kalabutan, bahinan, tama nga impormasyon. Info Centrum. Benben Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Centrum. Info Centrum. Kabarangay 11 minutos na nakalabay alas 2. Maupay nga tulup Jen Golmaticon aton pinakasyahan didi. Pinaka nag-uusaan nga namabati yan na nagkikita via live streaming. Welcome aton taramdan na Info Centrum. Ate Pen, ito niyo kahampang, kapag natin di Master Control Engineer Alcuin Baldonido, Transmitter Chief Tech Joey Policarpio, pinagito na supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. As usual nga nakita ito na kaalas 3, yun ang kilup. Nahingal pa Ate Pen, tikang kita Kapitolyo, medyo agap yan ang nahuman aton Provincial Development Council, PDRRMC joint meeting blended inihiya. May dagihapon mga tinambong nagpartisipara via Zoom. Ginapangunahan aton meeting ni Governor Ralph Vincent R.V. Ivardoni. Hindi na talakayin natin ini naman nga pagtaga-krisis iton petrolyo produkto petrolyo iton dirila kita asya iton na abatya na bugos nga kalibutan syempre kay dependent manggod kita Middle East iton petroleum products takay sugahini nga may daman na krisis may da tension dito naman Middle East. So ada iton problema iton supply. Damula ay adton nag-attend basta mostly adton mga mayors nag-attender hira via Zoom. Lunes manggod nga na syempre may da mga local chief executive, local government unit yan nga dahiton siyahan nga adlaw adton implementasyon 4-day work week. Syempre iba paliwat nga mga notisya aton gihapon tatalakayon na yan ang kilup. Para diri kita maligbukan samtang naka-siesta time
Maupay pa dama ito na panahon didihamon na syudad dito na Borongan. Bugos nga probinsya ito na sinirangan Samar, giupay iton panahon niya na sira kay Mr. Sun. Kulawan natin iton iton DUST kung may ada ba. Kulawan natin kahimtang iton panahon na para yan ang adlaw Monday, March 16. Waray low pressure area nga mo monitor para hin tropical cyclone formation. Nasa rin kanina inihan na dapit haaga at doon paanunsyo DOST Pag-asa. So waray babantayan nga raot-daot hiton panahon giupay ito na ato na panahon na pagkaya na dirila din ni syudad dito na Borongan, bugos nga Visayas. So bugos nga Visayas, so okay ito na ato na panahon. Magdala ng payong at sombrero, nasa ringhi Jen Golmatico. Alright, so labot lahat ton aton ginatambungan yan nga joint PDC-PDRRMC meeting. May dalawat kita ko na may dapa oras na pa-update na Rice Derby. Gindumara ining pa-press con nakalabaing Friday at doon pagtaga-inflation rate diniha aton. Ngan kanina naman didahadton PDC meeting via Zoom nag-attend aton mga taga Department of Trade and Industry. So na batian ko kanina Sir June Aporto ngan sugad man hi Ma'am Ligaya Katuday. Pareho gihapon ini adton igin istorya ni Ma'am Ligaya. May pagisumpay hiton ira price monitoring weekly ang mga panguna nga mga produkto nga sakop hiton na Department of Trade and Industry. Sige daw ka barangay ilatag ta na ini nga aton gin attenderan kanina, may kita dida mga pictures Engineer Alcuin adton gindumara nga joint PDC nga na PDRRMC meeting dida naman old conference room Capitolio old building ginpangunahan ni Governor RV Ivardoni nga nagintalakay didahadton PDC iton nagpapadayon nga kakulangan yan na hiton supply hiton lana o hiton petroleum products. So, syempre, din kita hiton local nga setting, iton probinsya hiton sinirangan Samar. Nasa rin didahadton na report nga may ada daw good 57 nga mga gasolinahan. So, diniha aton na probinsya, amo nagpaumentohan presyo. Atensyon iton mga motorista, iton mga driver kay darahining padayon nga paghihingulang ito na supply kay iginsumat ni Governor RV didahadton ira hirohimang raw nakalabay nga semana dito naman Malacanang. So ira na hibaroan nga mga sobrahin bulan nala or mga 33 days nala iton oil reserve hiton aton nasod ba kanan usa nala ka bulan sugad nga ni hini nga magpinadayon ito na samok, ito na gyera dito sa Middle East, talagang apektado kita. Nga na diniha aton sa Eastern Samar, 57 na nga mga gasolinahan or gasoline stations adto nagpaumentohan presyo. Samtang sisiyam naubusan na ira supply han gasolina. Ansumat hadto na mga tag-ada. Oo, pero diniha aton nag-istorya naman kanina presente didahadton na meeting hi Mayor Dayan Agda. So iya ginsumat nga diniha aton syudad ha Borongan
koordinar hira no nga dahiton PNP ngan sigiton monitoring ngan iton ira bubuhaton kakadtuon talaga no iton nga nagsisiringan agsara hadton ira gasolinahan kumbaga gagamiton iton na police power no nga may baruan talaga di ba may dahit ginaabrihan iton ira pinakatangke tapos tutusukon nga tuhit ilarum iton ira punduhan kung talaga nga waray na nira supply. Kay amoy hiya no ito na irestoryahan nga mataganhin na igo nga supply labi na iton aton mga frontliners. Ano iton mga frontliners? Aton mga government nga opisina nga nanginginanglan talaga iton fuel amo ito no unahan laanay. Kay nagkakamay-ada ngayon kita problema kay didihiton di ba naagi didihasur. Diri man may daman limit iton bridge siya dito dapit Hakalbiga. So iton nahitatabo na talaka iton kanina haton meeting ngan hina pagkakaagi no iton mga daggo nga mga saka-sarakyan paro na hiton mga oil tanker takay aada man magkakaproblema yan na kay diri man madig-en iton nga may da pinaka-detour nga tulay di da barangay Kutikot ngan sugad man dito dapit may lawaan. So kung pagpadayon nga pag-iinagian hin mga magbugat nga mga sarakyan aba daw bangin bumigay. Salit kanina so didahad ton meeting so amit hadton pinakasyahan nga agenda na meeting so may da pa reserba nga 30 days pero ginlalauman nga masag ka iton presyo hiton lana, hiton diesel, hiton gasolina, hiton mga petroleum products magiging 3-digit. So ano iton 3-digit Engineer Alcuin? So 100 plus next week. Nasa rin nga ni Gob, niya daw hibaro bangin buwas or borobuwas or within this week. Pero nasa rin kay Mayor Dayan, posible next week dara na hito na paghingulang ba pagkamahal ngin maging sobra 100 na pera yan na ito ang diesel mga 80 sobra pesos may da ang pinakasyahan nga nihan last week waray pa nga ni adto mag papa-increase adton DOE may da na inabot din niha aton haborongan hin 88 mamay ka may da 83 82 80 so by next week posible maging 3-digit ito na presyo karagsid ngun 100 plus. Tulo ka digit. Yan duha pa malaka digit. Diba? 80 sobra. 60 sobra ito na gasolina. 80 ito diesel sobra. Kay labot lah iton kaapektado iton hiton na mga naso dara hiton krisis dito sa Middle East. May dadaman problema ini nang ato na mention nga cost hiton transportasyon. Kay kanina iginistorya ni Mayor Dayan ito na mga big three ngayon nga mga kompanya hinlana waray man oil depot diniha aton ha Eastern Samar salit ito na ginbubuhat iton depot pinakadako nga burutangan ba iton mga petroleum products dito pa Hatakloban. So ito na hitatabo kay may daman problema ito na tulay di da naman ha Kutikot nga sa dito ha lawaan nga area. So binubuhat isinasakay hin barge na libot nakadto pa Northern Samar kaharayo kay wala man choice wala man ni maagian by land. So igin kakadto Northern Samar antes from Northern Samar nahingangan ni nahaaton kumbaga nagkakadoble iton pasahe. So labot lah iton presyo hiton ira pag-angkat pagpalit in may dadaman add-on darahiton transportation nga gasto. So darahini nga weight limit. Salit sa ring paman napipiritan lumibot tikang hiton Dipo Hatakloban pakadtuhan Northern Samar. Antes nga umabot nga ni haato na Eastern Samar so nagreresultahin pagkadilatar. Actually diri lahi kita may da mga mayor daman nga gin pakianhan via Zoom. Nagyakan kanina hi Mayor Melchor Mergal. So naubusan da mahirahan supply. So yan na pala nga adlaw maabot daw good. Imagine ka from imbis nga pinakaharani na kung tahira ha Salcedo tikang dito ha Tacloban
Ang source pa nalibot nga di pa Northern Samar. So amit iton nakakapadugang daman hiton presyo. Salit didahadton meeting kanina nag-aprobarhin resolution adton PDC and Provincial Development Council. So nagaaghat nga da naman DPWH nga parigunon iton nasabi nga alternatibo nga mga tulay halawaan ngan Hiporlos para makaagi iton mga tanker ngan masiguro iton tuloy-tuloy nga supply hiton produkto petrolyo. So adto suggestion ini nagmotion ini hi Mayor Dayan Agda tapos seconded adto niya motion so amini nga na-approve adton resolution. Kay sumalahaiya kung ma-upgrade ang tulay, makakaagi iton mga fuel tanker nga may kargang tub-tub 25 tons. So makakaiwas hiton pagmahal hadton pagtransport hadton produkto petrolyo pinaagihin barge tikang hatakloban ngadto naman ha San Isidro. Ngadto ngayon iton barge maduong didto port hiton San Isidro Northern Samar. So nagsumat naman hi Mayor Melgar, Mayor hiton Salcedo nga inaabat daman iton sugad nga kapareho nga problema. Salig gintagan doon kanina ni Governor RV adton importansya hiton pagpapakusog hini nga alternatibo nga Kutikot Road or bridge ngan hadton lawaan. Ngan ini daw in maaro hirahin bulig makikig-koordinar DPWH ngan nga dagihapon kan Congressman Sheen Gonzales ngan Congressman Nonoy Libanan. Ngan usapahan approve nga resolution kanina adton pag-activate hiton LPCC or iton Local Price Coordinating Council para diri magpinataka daman pinaumintohon hiton presyo iton mga negosyante di dahiton mga merkado. So kinahanglan na may dahini koordinasyon nga dahiton Department of Agriculture kay nasa ring man kanina adton DTI nga diri ni rasakop nga tanan iton mga produkto iton mga agricultural product iton may kaput hiton iton DA iton petroleum products iton Department of Energy waray pagudinhi pinaka-local nga branch iton DOE it pinakaharani didto pa Cebu. Ngan kinahanglan iton i-activate salit panawagan ini nga dahadton mga local government unit mga local chief executive nga kinahanglan activated iton LPCC para diri magpinaumintuho naman hin pataka iton mga negosyante. Pero kanina nag-report adton Department of Trade and Industry pinaagikan da Sir June ngan Ma'am Ligaya nga basar hiton ira weekly nga price monitoring stable pa iton supply ngan presyo hiton mga produkto nga ira sakop iton mga processed food mga prime and basic commodities ira iton iton mga medisina kanan DOH kanan FDA so diri iton nga tanan kanan DTI. Ngan isa pa may dalawa tigin pasa nga resolution adton PDC para naman makakuha hirahin datos tikang haowa ngan Department of Migrant Workers para mahibaruan ang mga OFW nga mga estihanon nga aadto ha Middle East. Pipira ba iton mga taga Eastern Samar nga aadto nananarabaho ha Middle East. Kumbaga iton mga apektado. Kay syempre para naman na matagan hirahin kaangayan nga bulig tikang hiton provincial government. Ngani speaking of ayuda igin sumat kanina ni Governor RV nga iton probinsya hiton Sinarangan Samar amuin makakakarawathin 61 million pesos tikang iniha national government. Amo na ini ang tinatawag BBM program kun bawat bayan makikinabang program.
So ito na provincial government 61 million pesos para inihiton rice assistance program. Kumbaga mapalithin bugas iton province, labot la inihiton ipapanhatag daman, di ba nag-mention ni Mayor Dayan nga tatagan liwat iton na mga local government unit, iton mga bungto nga diton syudad para hiton rice assistance program. Nasa ring naman kanina Governor RV, so para haiya para hiton na province prioridad nga matagan iton direkta nga maapektuhan hiton price hike hiton petroleum products. So hinuini iton mga PUV drivers, mga public utility vehicle drivers, mga trike drivers. Ngan sugad man iton mga pamilya hiton mga OFWs nga adto yan na Middle East. So amin daman adto na good news, kumbaga haluyo hiton masakit nga kahimtang darahiton oil price hike in iton gobyerno nasyonal, mabulig nga dihiton mga local government unit, pinaagi hini nga bawat bayan makikinabang kon BBM program. Naipahayag gihapon ni Governor RV nga waray pa igo nga basihan para magdeklarar in state of emergency. So para diniha aton probinsya hiton Sinirangan Samar. Ngan didahadton iya pagtatapos hadton iya naman pinaka-parting shot ginaghat ni Governor RV adton na mga national government agencies nga magpatuman hin energy conservation measures. So hikita din kumo panggobyerno kita ng establishment may naghihapon naton kanya-kanya nga mga coast cutting measures nga ginbubuhat. Ngan sa daman nga pitad nga gin-aadman niya na ngan igpapatuman iton postponement hini nga pauyas. Di ba may nakita ESBVL, an Eastern Samar Basketball and Volleyball League? Kay ano kuno iton connection hiton ESBVL nga dihiton coast cutting measures. Syempre kung magpapasinga da hiton isa nga bungto or nga niya aton province nga diha Capitol Gym, iton mga players manta magasto itin gasolina, hindi diesel para hiton ira transpo. Iton mga parapliton, iton mga incidental nga mga expenses nga makakapahitaas hiton konsumo hiton petroleum products. So igpapatuman ini, di ba may dahini mga weekly ba iton or every weekend nagkakamay-adahin pa uyas. So nasa ring Governor RV nga ginaadma na para iton postponement hiton ESBVL, so diniha aton na probinsya. So amad to hiya nakabugusan nga naging ranog kanina ba adton mga gintalakay hanaton gintambungan gincover nga PDC PDRRMC meeting. Giimportantihi nga diri maudeng iton frontline services dara hiton kakulangan hiton supply hiton diesel or gasolina or petroleum products. Kay ginpakianhan ini iton mga kahimtang didahiton iyong mga local government unit. Iton kahimtang hiton mga opisina, pananglitan, adton Armed Forces of the Philippines. Syempre, iton ira mga sasakyan, nagpahayag adton may dida representantehan AFP, nasiring may daw hira kalugaringan nga fuel depot para hiton ira operasyon. Iton dagko kasi nga mga opisina nga damo talaga iton na mga sarakyan, may dahitin nira dako daman nga burutangan amon itang tinatawag fuel depot para diri hira every time nga manginginahanglan mapatubig, mapadisil dito hiton gasolinahan para syempre kung dami iton ira karga mas makakatipid. So may dahira kalugaringan iton Philippine Coast Guard naman nga giimportantihi naman during emergency nasa riglahira nasa ring adto na Coast Guard. Nasa rigla hiton mga commercial nga mga gasoline station para hiton ira supply hiton na gasolina. Sugad man naman adton Philippine National Police nasarig naman hira nga dahiton commercial nga mga gasoline station
salit takay na sa ringman na hi Governor RV durante hadton ira usa nga meeting didto ha Malacañang iginsumat nga may ada na la por lo menos 33 diyas nala iton fuel reserve haaton nasod. Salit kun magpapabilin lagi hapon an ining krisis talaga nga magiging problema. Salit importante ito na cost cutting measures. Importante nga ito na mga government, local government unit may dahira kanya-kanya nga diskarte. Para diri maapektuhan iton operasyon hiton na gobyerno nga na frontline services iton mga hospital baagi importante adiri maubusan hin supply hin fuel. So amiton hiya ang kabugusan nga aton ginatambungan kanina bahin hadton pagtitipid ngan iton mga pitad nga ginabubuhat iton provincial government para naman at least naman maiban-ibanan iton epekto hininang energy crisis. 34 minutos na kabarangay ang nakalabay nala sa 2 padayon kamo nga nakatutok aton taramdan na Info Sentrum pa na Monday nga edisyon. May nasako 23 nga bungto. Basta nala i-play Engineer Alquin adto na video clip kanina aton na pagtambong adto na joint PDC ngan PDRRMC meeting. Dayon na natatagamtam ang kinahanglanhan katauhan. Probinsya may kamurayawan nga nagbuburublikan kadamaan. Ikaw ako istihanon, probinsya nga higugmaon. Tipigi aneste, raihag isten sama, pagursahan katauhan. Ikaw ako ugupi ang este. Kahiwad nan nakagurangan, minayuyungan inataman. Lugar masayon ning katuan, kadipagsuduйhan Eastern Samar. Padayon la natatagamtam, mga labas sa kadagatan. Mga lubiha, mga kaumhan, utanon dumangan kahumayan. Ikaw ako istihanon, probinsya nga higugmaon. Tipigi aneste, raihag isten sama, pagursahan katauhan. Ikaw ako ugupi ang este. Mga bungto dapit ha norte, ipapadmaslungan Artetse, San Policarpo, Oras, Dolores, Canabit, Tapsulat, ngan San Julian. Dapit naman May na kita ka barangay 37 minutos na nakalabay haalas sa 2. Padayon kamo na katutok aton na taramdan na Info Sentrum. Yurente, balangkayan ngan an may dulong nga nag-uusaan. Nag-iimplementar na yan hin 4-day work week iton provincial government iton Eastern Samar. Kanina na-mention liwat ini kay dako iton kumbaga adton damo adton mga buruhaton yan han aton talahuron nga governor. Ngan siyahan nga adlaw na pagpatuman han 4-day work week. Siyempre, pinangunahan ni Governor RV Ivardoni. 7:30 na ito na aga, ito na pagsulod ito na mga empleyado ngan kinahanglan sundon ini. May dalawat hira
ikaw ako ugupi ang este. Kadi pagsudulihan esten sama. Alright, oo. Alright, so giimportantihi talaga in nga pagtaga coast cutting measures no hiton ato na gobyerno nga ni ginaawhag ini ni Governor RV adto na mga national government agencies ano nga sumunod para naman hikita ina maging responsable no para hiton coast cutting measures nga papatuman ano kada national government agencies down to the local level. All right, so natin oras. May kita 39 minutos na nakalabay haalas sa 2. Kadamaan ikaw ako istihanon probinsya nga higugmaon tipigi aneste raihak isten sama. Uy, medangyan kita importante no nga mahibabaruan may pagisumpay ini hiton mga aktibidad gihapon hiton National Telecommunications Commission kon NTC. Uy, importante ini nga pagtaga mobile licensing. Sano daw la ini yana nga adlaw para hibaruan natin ano kon hirahino iton mga end user no hiton lisensya mobile licensing para ini hiton mga kliyente dinha aton na syudad ngan sugad man paghigrani nga mga munisipyo iton mga radio stations uy ba importante gihapon ini hiton mga lisensya no hiton mga stasyon hiton radyo mga radio operator certificate nga kinahanglan i-renew adton mga mobile phone dealer uy kinahanglan daman ano nga maparehistro hira ha NTC iton retailer ngan service center permits adton mga nagaayad ba ano hiton mga mobile phone kinahanglan nga yan rehistrado hira ha National Telecommunications Commission kay di importante hingayan ini kay ma-apply pa ngayon ihira ha NTC diri la daman basta-basta ano nga makaka-block ka hiton number cell number pananglitan mawara or kinawat iton iyo mobile phone so may dahini nimo pagbubuhaton ano nga pagpaparehistro iton mga SIM card numbers, di ba? Kinahanglan na inirehistrado. So, pira pa nga mga NTC-related services, so kinahanglan na naton ini mahibaroan. Salit, sanod, hain daw lahira, hain daw lahira dapit yana, ngan ano iton mga documentary requirements para hiton papa-renew. Or pwede naman yan ito na bag-o pala naman nga ma-access or maparehistro hindi naman nga mga establishments. So maupay no kung makakakuha kita hiton detalye may pagsumpay hini. Alright, so natin na oras 42 minutos na nakalabay hanalas 2. May pagisumpay ini hiton padayon nga paningkamot hiton NTC nga mapa-improve iton service accessibility across all localities habugos nga Region 8. So iton NTC Region 8 nagdudumara yanahin mobile licensing. Iyan na ini nga adlaw. Iton lugar hain kaya hiradapit so kinahanglan na mahibaruan natin. So ginko-contact ni Engineer Alcuin adton representante hiton NTC ngan pag gindudumara iniya na.
So magpapahamtang hirahin na serbisyo nga dahito na mga kliyente. So dinhi ato na syudad hito na Borongan ngan paghigrani nga mga munisipyo. Kung hinuman iton abilable ito na karuyag magpahimulo sini, pwede iton bag-o nga rehistro ngan pwede naman iton renewal para hiton radio station licenses, para hiton mga certificate hiton mga radio operator. Pwede liwat ito na bag-o pa lang nga pagrehistro o kundi man renewal hito na mobile phone na dealer, mga retailer ngan service center permits, pagkarawat hiton aplikasyon for blocking of IMEI number or lost or stolen mobile phones, including SIM card numbers. Kinahanglan ngayon nga magparehistro pakitahin, diri la basta-basta. Halimbawa, may nawara nga mga mobile phone, may dahiton mga rehistrado, nga mga service center, nga hira talaga iton gintuinan, pagblablock hiton number nga nawara o di kaya kinawat, nga mobile phones, o di kaya pagparehistro hiton mga SIM card. Kasi yan importante na yan nga iparehistro ito na mga SIM card numbers. Nga iba pa nga mga NTC-related services, ito na aton pagmamalakuhaan nga impormasyon para naman masaydan iton mga namamati. Labi na ito na adto mga ibang mga bungto, gawas iton Borongan City. So diri na kita mapakadto pa hiton opisina hiton NTC yan may dahira mobile licensing. So iton pakiana hahain bahira dapit yan para makadto hira hiton ira naman magiging kliyente. Alright, so natin oras may napakita ka barangay na hibibilin nga 15 minutos pa ug sa mag-alas 2. So mag-alas 3 din nila ato na taramdan info sentrum ngan kanina gihapon na aga na talakay natin adton pahapyaw ini nga gin talakay natin adton resulta han gindumara nga papreskon hadton Philippine Statistics Authority may pagisumpay naman hadton pagtaga-inflation rate dinhi aton probinsyahan sinirangan Samar. Naghitaas pa naman kinakaragsid nga naging paspas adton pagsagkahan presyohan mga panguna nga mga parapliton dinhi aton probinsya na kalabay nga February 2026 from 1.4% nga inflation rate han Enero nahimo na inhiya nga 3.3% han bulan han February. Alright, so adina na contact na ni Engineer Alcuin Attorney Marvin Indik iton legal officer hiton National Telecommunications Commission han Region 8 ato na mapapakianhan ini naman nga ira mobile licensing nga ginadodumara. Attorney Marvin, good afternoon. Yes, ma'am. Good afternoon. Maupay nga kulo pa naton mga taga-Pamarati di Borongan City. Maupay nga kulo. Yes, ay salamat waray-waray. All right. Okay. Sir, Attorney Marvin, ano ini nga iyo mobile licensing activity? Hain ini, hala daw? Ay, oo. Ito mobile licensing. Actually, covered din nera yan na Borongan City. So, ada tamon mga tao dida para makapagkuan. Hatag ng serbisyo. Usa nga serbisyo dida an pag-renew ang mga licenses sa naton mga radio portable na equipment or kung may dalat ng mga lisensya sugad ng mga mobile phone dealers ang mga nagbabalikan ng mga cellphone oo sugad ito tapos isa pa dida kung may data mo mga napa-block tamuhan iyo cellphone nga nawara so pwede gapon natin nag-process ito as to process may data dida affidavit of ownership and loss with undertaking tapos i-fill out ang leto naton kliyente tapos dadon lang niya ang box or receipt with the IMEI number and
government ID. So ito lang at tulo ang requirement para makapablock ka hani mo nawara o tawat nga cellphone. Upod ang SIM card kung gusto mo ipablock. Mm. Oo. At to SIM card, duduhat imo ito option. First option nimo is pwede nimo ipablock. So iupod mo dudahan affidavit. Pero kung nadiri ka ipablock kay for personal reasons, ginagamit mo like for example, business or personal lang. Pwede ka kumadturituhan telecommunication company, like for example, kung Globe adto, makatukan Globe, or Smart, makatukan Smart. Kaya ito hirat at magproproseso. So may datanera dito mga requirements para mo i-submit, then ma-retain na mo number, meaning itatagang kayong bagong SIM card, tapos with the same number. So amo ito yung retention, liwat. Mhm. Tapos, Kay kung nakawat naman, sir. Yes, ma'am. Ang ato nito ipapablock an IMEI number han cellphone nga nakawan or an International Mobile Equipment Identification number han cellphone. So para diri nahiya actually ang itsura hit na block na IMEI number is permit ya waray signal. Kaya it can pupunteriya ito an nadi-deactivate ito ang SIM card slot. So duha ito yata slot dito kay duha like for example kung duha imo SIM card slot sa imo cellphone, so itong mga numbers dito isusurat mo ito dito han blank. Okay, for the number. Okay, for the specific number han IMEI. Tapos once i-process ito, isasend ito natin na central office, then NTC Central will send it to the telecommunication companies. Kay ultimately, ang mga telcos, meaning Globe, Smart, and dito, hera ito't ma-block itong IMEI number. So, as to blocking, it will take time. Maabot ito rin mga 2 to 3 weeks. Nagulat kita from central office kapag hatag-haton han blocking list. Tapos pwede ngayon ma-retain pa nimo ang number? Halimbawa? Kung card liwat, mag-iba ito yung ma'am. Ang kanina, ang IMEI number pertains to the cell phone. Okay. So, ang cell phone may the IMEI number pertaining to the SIM card slot. So, na-block ito dito ang SIM card slot. So, kasi pag pinansakan din yung SIM card, diri magana ang cell phone in terms nga diri makatawag, diri makatext, or makagamit ng mobile data. Kay permitiya waray signal. So, ito dituret na block na cell phone. Ang SIM card liwat, totally, kung nagbutan nimo dito, pa-block nimo, diri na magagamitan ito yung number. Oo, kaupay hini diri maaram nga mapakada lang ay an HIU, NTC, hain na mainya na sir ini nga mobile licensing. As per this time ma'am, dira ko naka-connect era kung hain nila dapit yan na. Kay ato tira brongan tas maglilibot pa ito hera may Kapitolyo? Hain. City Hall lobby kuno hira adi sir ani utawo. Oo. City Hall lobby. Oo. City Hall lobby hira. Isingit ko lang. Yes, sir. Dito hira makakadto, pwede lot nera i-email akon kay ako man ito nagpa-process di ha opisina. So it's Anito nimo email ad? Yes, ma'am. R8 small letter R ito. Number 8. .legal @ntc.gov.ph. All small letters ito. Otron ko lang. r8.legal@npc.gov.ph. So, pwede ito diretso mag-send akon. Kung sa paghihapon naman nga ipapasabot ba mga listeners natin nga kung may da mga text scam or text spam, pwede gihapon ito natin ipaproseso ang pag-block ang mga numbers nating gamit ng text scams. So, may dito niya form na requirement, complaint on text message. So, pwede man ito hiya, kung suka dito, pwede mag-download ha NTC website or you can email me directly, ato nga akong email address kanina, para liwat, sendan kita one form, and then i-attach dito ang mga scams. Like for example, may da nag-text sa imo, master nga nagdaog ka in raffle. Tapos makareceive kayo nga amount. Bisan waray ka maikin akihan nga mga raffle. So pwede ko natin
proseso ang pag-block hadto nga number na gingamit. Oo. Wala ka upay, So, sir. Pwede gyapon ang mga threats actually. Or kung mga scams like kung scam ka may mga lending nga masiring nga mga too good to be true nga mga linyahan na usay to didaan na nauusohan mga nagpapa-block ato didi is masiring nga beforehand lending may dako pa isisingit masiring Opo. nga may ka-package adto ha customs na kukuan na hold kailangan mo magbayad din kwarta. So ito yung mga linya nga maakad ang kwarta. Okay na hold para lang ma-release sa imo. Usa ito nga gamit nera na linya para hand scam. So we need to verify ito nga mga messages sa aton o like for example itong mga bangko ma-send mo in link tapos masiring nga extended yan yung OTP or singon ta na lang you open this link kay aning mo credit card may naayad na nera or may credit card points then click this link ito yung mga linyahan sa gap ito maging gagamit nga at scam. So we need to be vigilant and responsible as technology users. So how will we go about this is kailangan kita i-verify. Like for example, kung na bangko, pwede natin tawagan ang bangko mismo kung may dagod man sugad ito. Kaya kung waray verification, diri kita ma-click ito nga mga link nga kinpapambutang dilat messages. Kaya usa ito nga, pag-click natin yung link, pwede makadto kita dituhan era website, which i-input dito ang mga data naton. So makukuha naton mga data. Ngayon pwede palugo dito ma-abre naton bank account. So be careful please. Matatago pa ng mga tao. Going back with regards to pag-block mga text scam, pwede ito haakon extend. So ang requirements adto as I've said, complaint on text message nga form, downloadable ito yung NPC na website, or you can email me para i-send sa imo, and then print out han message nga scam kay we need to verify liwat ma-justify naton nga nga number king gamit gud man niya scam and then the government ID. So amo ito nga Oo. Sir, yan na lain nga mobile licensing, yan na lang nga March 16? Parahan Borongan. Oo, may dato nera schedule diba. Actually 4 days usually inihera. Pero nakatuturan iba-iba nga mga lugar so dependehan era schedule. But we are doing this because we also need to go to the clients para mahiran kay itatong opisina an NTC regional adila Tacloban. So oray ngayon kamo mga branch. Army Road sa Petit LTO Tacloban. So ang mga taga-Grayo within the region nakukuren nila pagkakadi at ito nga with the efforts of the office kakadtulat namon para at least diri na kung mas convenient ang mga clients naton. So may ka mo iba sir nga petsa para hin mobile licensing ha ibang LGU or kanan Borongan la kamo yan na? As for last week nakatulat ni Raha Igbaw but there is a schedule nga kimbubutang. Last time nakatulat kami habiliran. Okay. So nag-iba-iba lahiya per schedule per month. Pero kapag kaya na ada ka mo city lobby yan na ada iton mga tauhan. Oo. So radio station licenses sir, importante Opo, ang mga radio station licenses liwat para lang ito may mga portable radio stations. Ang mga ano it portable sir? Ang mga walkie-talkie, mga salita. I see. Oo. Actually, ang mga LGUs kay dami to. Or naton mga amateurista, mga enthusiast naton ng portable. Mga amateur groups, mga civic groups. So may mga radyo. Kay ini nga radyo, kailangan ini nera palisensyahan. Kay habalaod, there's a permit for this. So kung gusto nera magpa-permit, magpa-license si Terra Radio, first is they need to have the permit to possess and purchase. So bagalay nit po sila may LTOP. So diri ka na mapalit basta especially damo na yat napalit sa online. Magkakaproblema ka kay pwede ka tulugod ma-penalize. Kaya kailangan mo anahin permit to possess and purchase
before ka pumalithan radio equipment itself, portable man or base from NTC. And then, once you have the permit to possess and purchase, you can go now to the authorized mobile dealer, and then pagpakita mo ito, pagpresenta mo ito, pwede ka na baligyaanhan mobile dealer. And then, once you have the equipment, amo itong pagkadilot sa NTC, pagpalisensya na han equipment itself, which is, ang tawag natin ito dito is the radio station license na. Kasi ring kuan radio station, yung paritamon station. Iba lalo. Radio. Oo. Franchise lang dito. Franchise. Opo. Hikamuliwat iton, sir, nagmo-monitor, oversee kung mga licensed ba iton? Yes po, as to broadcast station, Opo. television, cat TV, mga cable, under gyapon the regulation han kuan NTC. So may dato mga franchise nga from Congress ito latiya. Oo, sa provincial authority. So iba lalat ito iya. Ang kinkakadayan na naton mga employees is more on han radio station license. Ang mga kanan portable radio, base radio. Oo. Pati kaya ito nga may da mga kuan, may mga ship and may mga barko. Oo. May pandagat, sira nga mga ikot na mga vehicles So amo ito kailangan may radyo may portable radio kailangan ito palisinsahan. Oo. So amo to adayan at ang mga tao. So karegsid yun din amon ha Eastern Samar attorney damo iton mga rehistrado nga kinahanglan na talaga hira mag-renew. Yes, ma'am. Actually, per LGUs, damo gyapon ito eh. So, kung nakita ka kung may ka na lisensya, makita ka na expire na 1 month before, dapat nagkuang ka na. Imo to actually responsibility as the end user to renew your license. Especially, magalang sarak yan. So, kung may kita sarak yan, COR, so amo gyapon ito kuan radyo may dagyapon niya RSL. As to the radio liwat ma'am, may dagyapon ito lisensya dapat ang nagamit bagalagapin driver's license kun ha tarak yan. Ano period validity hiton, sir? Pera ka years? 1 year la? 3 years, 1 year may 1 year, so depende han era kimbaydan. Depende. May da 1 year, 3 years. All right. One last nga. Sige sir, go ahead sir. Nagkakamay na kita yan na information drive against mga latest scam. Para aton mga pamarati, gusto ko lang pasabot nga damo na yan na mga malicious na mga links or mga messages nga kinsesend. Ngayon hinaot unta because inihan han technology itaton may yan na mga mga syndicates ba, mga bad people nga nagamitin mga international mobile subscriber identity or IMSI catchers, inihiya usually nakatiran sa nga lugar, tapos nagsasagapiran mga SIM card na numbers, tapos may message ito nera text blast, pwede itera dito message is mastering mo nga apply for a loan, may dahil ni fast approval 0.5% la, or mastering nga may da work offer. Tapos, point dida, may da nakabutang nga, click this link. Ang red flag ito dida nga part is, may masering nga, click this link. Kaya kung mag-click ka ito, usually, as masad-sad kanina, i-direct ka ito dito han page nera nga. Kung once mag-input ka mga data, makukuha na nera. So, amit iya nga, papasabot naton ang monolupyo nga maging vigilant, mag-ingat kita ito nga mga sitwasyon nga sugad ito. Ngayon, how to be vigilant is we need to verify, especially kung mga bank transactions ito, i-verify anay ha bangko. Tapos may pa, like for example, kung naaro ha imo in OTP, especially kung tatawagan ka, as per process, di ba? Kung may ka kinlilink, like for example, GCash or kung ano pa nga financial na app, it's usually nga hera it mahatag haaton han OTP, diri hikitat mahatag. So be careful gihapon kita itong mga situations nga sugad ito.
Alright, so kapunuhin impormasyon, Attorney Marvin, bisan kung haliputay lahin oras, damo pa kung tayo natin ipapakian na, pero waray na kita oras, siguro next time, no, para hinkadugangan pa nga impormasyon, tikang naman ha National Telecommunications Commission. Gida mo ipong salamat, Attorney Marvin Indik. Thank you po, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much. Alright, so gida mo nga salamat po, sir. Amod to kabarangay Attorney Marvin han NTC Region 8 kaya pagsumat pwede ka mo bumisita nga da City Hall lobby para mga serbisyo from NTC may dahirayan na mobile licensing haborongan City Hall lobby. An pakihimang raw naton kan Sir Marvin, nagdaraha aton na oras nga, 3 minutos na mainiog sa mag-alas or ante an nakalabay alas 3, adi nakabarangay naton na news update. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Kabarangay na aton oras, may da nakita 3 minutos na nakalabay halas 3. Adi na naton news update para yan na. Organisadong implementasyon na puro kalusugan program na obserbaran ha field monitoring activity ha Eastern Samar Sumalaynihan Department of Health. Ang detalye adiyan aton report. Naobserbaran han Department of Health Central Office ang organisado nga epesyenteng implementasyon han puro kalusugan program durante han tulo ka adlaw nga field monitoring activity ha Eastern Samar tikang Marso 10 tubtub 12 nga tuig. Ginpangunahan han DOH Central Office ang pagbisita ha tulo nga pinili nga lokal nga pamunuan base susihon ang implementasyon han programa ha libelhan komunidad ngan makakuha hinbang opinyon tikang ha mga benepisyaryo ngan lokal nga implementers. Ang ultimo nga monitoring ginbuhat han March 12 ha Barangay San Saturnino ha Borongan City. Nauna hinian aktibidad ha Barangay Malubago ha Maydolong han Marso 10 ngan ha Barangay Libas sa San Julian han Marso 11. Ang Eastern Samar ang probinsya nga ginpailarom ha nasabi nga monitoring ha Bugos nga Riyon 8. Lakip han mga serbisyo nga iginhatag ha komunidad amo ang health profiling, yakap registration, outpatient services, non-communicable disease risk assessment, deworming, breast cancer screening, medical consultation, panhatagin libre nga medisina, HIV screening. Sumalakan Ray Justin Ventura, Chief Health Program Officer, han DOH Central Office, ang inisyatiba nakasuporta mga prioridad han administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kabahin inihan kampanya nga bawat buhay mahalaga nga nagtutuyo masiguro ngan kada Pilipino may adahigayon makakarawat hinigo ngan husto nga serbisyo panlawas habugos nga nasod. Igin pahayag liwat ni Ventura iya pagtagad ha implementasyon han programa ha probinsya. Pulong niya klaro ang organisado nga dalagan han mga aktibidad ngan an marigun nga suporta han mga lokal nga pamunuan labi na Borongan City nga hadto pa nga nanahatag hin libre nga medisina antis pagadig patuman hinhulos ang programa. Target han syudad han Borongan nga masakop ang 30 nga barangay o 50% han mga komunidad ha implementasyon han puro kalusugan yan nga 2026. Lakip han mga pilot area barangay San Saturnino, Siha ngan San Mateo. Kundi hirain ginrekonoser darahan malampuson nga pakikiusa ha implementasyon ha serbisyo panlawas. Ginkilala gihapon han DOH ang mga ayat sugad han kakulangan hin health commodities sa pipira nga lugar nga iradayon ginaksyonan base masiguro ang padayon nga kumpleto nga pagtambal ha mga pasyente. Nagpasalamat ang DOH sa mapaso nga paggarawat han mga ginbisita nga munisipyo, regional office ngan lokal nga pamunuan. Ginsiguro liwatan ahensyan padayon nga paghatag gin suporta ngan kinahanglanon nga resources base mapahaluag pan serbisyo pangkalusugan ha mga komunidad. Ginaghat naman ang publiko nga padayon nga atamanon ang irapan lawas. Likayan ang magraot nga bisyo ngan hibaruan ang gintikangan ng sakit imbis nga sumarigla ha medisina. Samtang nagpasalamat hipunong barangay Joseph Agno han barangay San Saturnino tungod han
pagdada han puro kalusugan program ha ira lugar nga dakaan bulig ha mga residente, pinaagyan libre nga serbisyo medikal, tinambungan ang aktibidad ha Borongan han mga representante han DOH Central, Regional ngan Provincial Offices, FPOP Borongan ngan opisyal han barangay ngan iba pa nga stakeholders. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Abad to ka barangay, ang aton news update, hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey Transmitter, nga nakabakyang naton di Master Control, Engineer Alcuina Baldonido, Ate Pen Pumida ini utro, maupay nga kilap. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito ang Presidential